Nakikain yung kasama namin na Korean. Buti na lang nakapamalengke ako ng mga lulutuin. Anyong, bago nga yun nag-prepare na ako ng mga kailanganin sa pagluluto ko. Ginisang munggo nga pala guys at pinritong isda. Ito kasi yung namiss ko na kainin. Kaya ito ang ipapakain ko sa kasama ko na Korean. Bakit nga ba siya nandito day off namin? Ganito kasi yan. Kagabi pa yan nakitulog dito dahil naginom sila nung kasamaan namin na isang Korean din. Tapos yung isa nagtaxi umuwi kagabi. Kaya isang Korean na lang natira. At dito na nga nakitulog sa isang kwarto. Ang sabi niya sa akin kagabi, kakain daw kami sa labas. Pero magi-11 na, hindi pa din nagigising. Kaya sabi ko sa sarili ko, magluluto na ako. Kaya inilabas ko na yung mga lulutuin ko. Paggising niya, ang sabi sa akin, makikikain daw siya. Nakalimutan niya yata yung sinabi niya kagabi. Tapos, tinanong niya din kung matagal ba daw. Sabi ko, medyo matagal. Akala ko nga nung una, nagbibiro lang siya guys. Pero napagtanto ko, hindi pala. Kasi pagtapos niya maghilamos, nanood ng TV. At hinihintay ako makatapos ng ninuluto. Habang nanonood nga, lagi akong sinasabihan, asan na daw pagkain? Aba, makikain lang nagmamadali pa guys. Parang first time ko nga na magluto ng ganito na munggo dito sa Korea guys. May nabibili pala sa mga Asian Mart o kaya naman sa mga Philippine Mart. Ginisa-gisa ko lang at pinaghalo-halo. Para saan pa matsatsambahan din ang luto guys. Pero alam nyo ba guys, yung mga Korean, maselan talaga sa mga pagkain. Hindi nila ugali yung makikain sa ibang lahi ng mga pagkain. Pero itong kasama namin, napansin ko, hindi naman siya ganun kaselan sa pagkain. Magsiselan pa ba nakikain lang naman siya guys. Di ba? Sakto naman din yung niluto ng mga kasama ko, nilagang baka. May halos katulad din na luto dito sa Korea, yung kalbitang kung tawagin. Mga ribs ng baka na pinapakuluan din. Parang nilaga or bulalo sa atin sa Pilipinas. Dito kasi sa Korea guys, hindi nawawala ang sabaw sa mga pagkain, maliban sa mga side dishes. Siyempre, masarap ang munggo kapag may pinrito na isda. Kung sa Pinas ay tilapia o kaya naman ay tinapa ang pamartner. Dito sa Korea, makarel na isda nila. Udungo naman kung tawagin. Masarap din to lalo sa pinrito, kaya sakto talaga sa munggo. Nung maluto na nga, tinawag ko na yung mga kasama ko para sabay-sabay na kaming kumain. Yan nga yung kasama namin guys, nagutom na daw siya. Tinanong ko nga siya kung masarap. Masarap naman daw, kaso Korean daw siya. Kaya gusto niya medyo spicy. Kaya nanghingi siya ng gochugaru kung tawagin sa Korean o chili flakes. May stock din kasi ako niyan kaya meron akong naibigay sa kanya. Nilagyan niya yung munggo at yung nilagang baka. Sinabihan ko nga din siya sa Pilipinas may araw lang kung kailan niluluto yan. Sa pagko-Korean ko nga Friday munggo na araw na madalas lutuin ng mga Pilipino. Tagal ko nga dito wala pa akong nakain na inuulam yung ganito dito sa Korea. Pero sa mga tok o rice cake nila ay meron. Yung red beans nga lang. Hindi ko din naitanong nung kumakain kami kung meron bang pagkain na ganito dito sa Korea. Habang nagbo-voice over nga ako ngayon ko lang naisip guys. Yung nakikain nga hindi niya nga tinanong kung anong pagkain yun. Basta niya lang siya kumain. Nakakatuwa lang din kasi guys kumain ng Filipino food. Yung mga ibang Korean kasi masiselan sila sa pagkain. Sa tagal ko dito ang daming bakasyon ko na may dalang pasalubong. Pero makikita mo na hindi nila kinakain. Kaya isa lang payo ko sa inyo guys. Magdala kayo ng mga pasalubong sa mga Korean yung dried mangoes na lang para sure nakakainin. Pero take note din na hindi naman lahat ay masiselan. Sa habangan ng kwento ko, ang sarap pala ng liluto ko guys sa kachamba. Lalo halos kumpleto sa ricados. May hipon, chicharon galing Thailand. Pinanggulay ko naman yung spinach. Ginunting-kunting ko lang para medyo maliit. Tapos samahan pa ng partner na pinritong isda. Kanyama na. Kain pala guys. Napadami nga yung kain ko dyan. Pagtapos niya ang kumain, eat and run na siya. See you daw bukas. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang. Annyeong!